ang na-determine kahapon. Dalawa yan, yung third impeachment complaint, maging yung fourth impeachment complaint, mga kababayan, to super duper majority. Again, si Bong Suntay lang ang bumoto ng negative, mga kababayan, or ng no, para hindi po tumuloy sa next stage, or sinasabi niya insufficient yung substance, etong si Bong Suntay. Pero mga kababayan, eto na po yung simula ng kalbaryo nitong si VP Sara Duterte. Ito na po yung simula ng kanyang impyerno. Bakit kanyo, mga kababayan? Di ba ngayon, kahapon ay nagsampa sila ng kaso laban kay Ramil Madriaga. Pero bago tayo, pasalamatan ko muna si Mama Arlene Villamor. Thank you so much for sharing your blessings. Okay, so kahapon, nagsampa sila ng kaso laban kay Ramil Madriaga. Mga kababayan, they tried to intimidate this person. And marami pang lumabas na balita na ito po ay pinagtatangkaang patayin na isa may bago daw di umano, mga kababayan, na tawag dito, na inmate na gustong tsugiin etong si Ramil Madriaga. Okay? So ayon po dito kay Terry Ridon, mga ka-GP Natics, Representative Terry Redon mula sa Bicol Saro Party List at member ng House Committee on Justice at chairperson ng House Committee on Public Accounts. Hingan din natin ang reaksyon tungkol nga dito sa i-final na kaso ni VP Sara. Kong Terry, good morning. Good morning, sir. Ay, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Meron po bang magiging epekto sa ginagawa rin pong investigation sa House itong i-final na kaso ni VP Sara against Ramil Madriaga? Alam mo, walang epekto ho yan. Kasi magtutuloy naman ho yung impeachment proceedings habang nagtutuloy po yung kasong kriminal laban kay Mr. Madriaga. No? So pagka kailangan na po natin siya, edi saka lang po natin gagamitin, no? Yung pong mga testimonya po ni Ginoong Madriaga. Kasi sa totoo lang, kailangan ho talaga niya magbigay din po ng pagpapatotoo doon sa kanya pong mga sinabi sa affidavit, lalo tikit talagang mabigat po yung mga sinabi niya. Alam nyo, mga ka-GP Natics, may nagtatanong, salamat sa question sabi sa akin, mga ka-GP Natics, ay bakit daw nag-file ng kaso etong si ang kapo ni VP Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga. Ganito yan, mga kababayan. Bukod sa gusto nilang i-intimidate yung tao, gusto nilang na hindi magamit yung salaysay ni Ramil Madriaga, mga kababayan, doon sa pagdinig sa House. Tandaan natin, mga ka-GP Natics, etong ginagawa na to ni VP Sara Duterte. Tandaan nyo to ngayong araw, ngayong vlog na to, ito yung topic natin. Pagdating po ng oras na si VP Sara Duterte, di ba, binigyan po siya ng 10 days, mga kababayan, para sumagot. Ngayon, pag nagkaharap-harap na sila dyan, syempre tatakbo na yan Tatakbo na yung criminal charges laban kay Madriaga. So, hindi yan sasagot si VP Sara Duterte. GP, paano mo naman nalaman? Gagamitin niya po yung salitang sub judice rule. Okay? Na kung saan sasabihin niya, nandun na po yan sa korte. Okay? So, ako po, ay hindi pwedeng sagutin dahil nga sa sub judice rule. Na baka ma-impluwensya nito o baka mamaya maka-apekto ito sa nangyayaring kaso laban kay Ramil Madriaga. Okay. Mga kababayan, tandaan po natin, pwede niyang sabihin yon, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon sasabihin mo na porket nandoon na sa korte ay hindi na po pwedeng pag-usapan. Sa pangkaraniwan sa atin, sa pangkaraniwan sa ating mga tao, applicable yan. Na kapag nasa korte na, tumatakbo na yung kaso, laban kay Ramil Madriaga, hindi na natin pwedeng pag-usapan kung ano yung nangyayari sa korte. Mga ka-GP Natics. Pero, pagdating po sa House of Representatives, di ba, meron pong exception. Meron silang power. Okay, meron silang power.
para magamit po, mga kababayan, or hindi ito makaapekto or hindi po ito maging hadlang sa paghahanap po sa pag-iimbestiga ng House of Representatives. Lalong-lalo na po, mga kababayan, dito sa ginagawang pagdinig ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. So parang sabi nga ni Terry Ridon, baliwala yan. Okay? Baliwala yan. Yung iniisip nyo na yan, pero si Sara Duterte lang ang sigurado ako na magpipilit yan, mga kababayan, kapag pinatawag siya at pinag-usapan na yung tungkol kay Ramil Madriaga. Lagi niya sasabihin yan na siya po, mga kababayan, ay hindi magsasalita sapagkat ito ay nakapaloob sa sub judice rule. Sigurado yan. So sabi ni Ate Cholang, yan din ang iniisip ko. So limited ang isasalaysay if ever ma-move ang impeachment. That is exactly correct. Mga ka-GP Natics, na-predict ko na yan kaagad kahapon eh. Nasabi ko na kaagad kahapon, nandun pa lang ako sa gym. Nako, kung kinasuhan si Ramil Madriaga, mga kababayan, gagamitin yan mismo ni Sara Duterte. Gagamitin niya yan. Diba? Yung sasabihin niya, yung rights niya, yung sub judice, something like that. Oh. Kasi si Madriaga ang missing evidence sa Confi funds. Missing link. Okay? Siya ang nexus. Nauna na ang affidavit ni Madriaga na naisumite before na hindi banda siya. Oo, pero alam mo ang takbo ng utak nila Sara Duterte. Alam ko na yan, mga ka-GP Natics. Parang ganun din yung ginawa nila, di ba? Dito nga kay kung natatandaan nyo yung abogado niya si Michael Powa. Di ba? Nung una, mga kababayan, tinanggal. Umalis si Michael Powa. Tapos biglang naging abogado niya ulit doon sa pagdinig sa trial. Kasi nga, mga ka-GP Natics, pag abogado niya, hindi, magkakaroon to ng safeguard din para hindi magsalita. Magkakaroon ng tinatawag na client attorney's relationship. Oh. Ganyan ang mga nila. Ganyan ang taktika nila. I-gag order pa yan si Madriaga ng RTC, tagig pa naman, isinabmit. Alam na this. Hello, Alan Peter Cayetano, sabi ni Mr. Dencio. Pwede. Mga kababayan. 'Di ba? O tuloy natin tong pahayag ni Terry Ridon. Ng mga paratang laban kay Vice President Sara. Ayun nga, ganun kabigat yung mga paratang. Pumunta pa raw sa piitan para kausapin siya. So, paano natin masisiguro kung na makukuha natin ang katotohanan? Siyempre naman, hindi naman aamin na ganito ang ginawa ko. Sinasabi ng iba, patagal lang ng mga proseso, kumbaga diversionary lang, dahil nga nakasalang yung kanyang impeachment. Case. Ating ko hindi ho yung totoo kasi ang totoo naman kahit naman hindi si Mr. Madriaga, yung pong gagamitin po nga ebidensya dyan po sa impeachment proceedings, marami pa hong pwedeng pagpapatotoo eh. Doon po sa mga kaso ho na pinag-usapan, napakarami hong grounds ng impeachment case ho natin. Siyempre, nabanggit ho dyan yung usapin kahapon ng SALN. Nabanggit din ho yung usapin ng pong paggamit mismo ng confidential funds, yung pong safe houses na 500,000 per safe house in 11 days. No? So, kailangan nila ipakita sa atin asan ba sila umupan ng safe houses? Sa mga Forbes Park ba yan? Sa Marinas Village ba yan? Kasi, pagka hindi ho doon yung safe houses na yan, ba't tayo gumastos ng ganyang kalaking pera para sa mga safe houses? And more importantly, kahit yan pa sa Forbes Park at Dasmariñas Village yan, bakit dyan kayo kumukuha ng safe house? Diba? So, yan po yung... Baka naman na Congressman Terry Ridon kung kumuha sila ng safe house sa ibang bansa. sa ibang bansa kumuha, no? Mamahalin, mga ka-GP Natics, hindi lang sa Forbes Park. Mga talagang mga totoong tanong na maisasalang ho natin pagka tumawid na po sa hearing proper
yung pong Mm. impeachment proceedings po natin. Opo. Alright. Kung na-monitor po ninyo yung interview namin kanina kay Attorney Panelo, nabanggit po na na parang tinawag nilang tanim witness itong si Madriaga tungkol po dito sa issue na ito, at may pahayag pa raw po ang VP Sara na hindi na raw pwede ngayon yung mga tanim witness na ganyan Oo. katulad ni Madriaga. Anong komento niyo doon, at Kong? Okay, bago natin pasagutin si Congressman Terry Ridon, mga kababayan, etong kanilang pahayag na to, hindi na pwede ang tanim witness. Ibig sabihin, mga kababayan, there was a time, way back then, okay, sabihin na natin, talagang parang inaamin nila na sila po ay nagtatanim ng witness. Di ba? And, ito po ay inilabas din mismo ng kanyang tatay na nagtatanim sila ng ebidensya during his time when he was a prosecutor, di ba? Mga ka-GP natin. So, ibig sabihin talagang gawain nila ito. Kaya sinasabi, hindi na ngayon na pwede ang tanim witness. Aba, umaamin ba? Pag-aamin ba yan na kayo ay nagtatanim ng ebidensya? Oh. Well, meron po pahayag si Vice President Sara Duterte kahapon, no? Mm. Doon po sa merong admission na ang talagang si Mr. Madriaga ay nakakonekta doon sa pinangalanan niyang Attorney R. Kilala ng ICID. No? So, ibig sabihin, doon ho tayo magsisimula. Ano ho yung relasyon ni Mr. Madriaga kay Mr. Kilala? Kasi si Mr. Kilala, meron din ho siyang connection pa doon sa iba pa hong mga tao na I think malapit kay Vice President Sara Duterte. Ay, maraming kilala yan kasi Mr. Kilala. joke lang. Okay, at yan po ay I think nakalagay doon sa affidavit ni Ginoong Madriaga mismo. Scarlett Particularly, Ay. doon po sa tinatawag na payoff. Doon po sa pagdadala po ng mga duffel bags na pinaglagyan po ng mga tinatawag pong confidential funds. Ayun. Pero kung ano nga ba ang relevance nitong accusation ni Madriaga na di umano si VP Sara nakatanggap ng campaign funds from... Hindi, yung sinasabi nyo dito na Panelo, hindi ito si Salvador Panelo Sr. Okay? Yung nakausap nila, mga kababayan, is Sal Panelo Jr. Paulo din ang pangalan. Ang hilig nila, di ba? Sal Panelo Paulo Jr. Okay? Abogado rin pala yon, mga kababayan, anak ni Sal Panelo. Yun po, hindi po si Salvador Panelo to. Oh. Pogo and drug lords dito sa kinakaharap niyang impeachment cases na nakatutok doon sa mga issue ng confidential funds, pati yung pambabanta niya kina Pangulong Marcos. Hindi, yung pong ibang mga aspeto po na affidavit ni Mr. Madriaga, syempre sisilipin din ho natin yan to test his credibility. Pero syempre mag-focus po tayo doon sa mga aspeto ng affidavit po niya na meron po talagang kinalaman. Ibig sabihin may nexus at doon po sa mga isinasaad po na impeachment complaint. So ibig sabihin, kung irrelevant naman ho halimbawa doon sa usapin po ng paggamit or maling paggamit ng confidential fund, tingin ko hindi naman ho pagtutuunan masyado ng pansin po ng committee po yun. Pero halimbawa, yan pong sinasabi ni Mr. Madriaga sa kanya pong affidavit na yung pong confidential funds nilagay po sa 4 na duffel bags, dineliver sa iba't ibang mga lugar, doon sa isang vice mayor ata sa local official no sa Laguna, at doon po sa mga kaibigan ho nila sa I think around Timog area, no? So, yan po, kailangan natin malaman kasi talagang connected po yan doon sa confidential funds issue. Alright. At saka mapapaisip ka rin, mga ka-GP Natics, kung walang katotohanan, itong mga inilabas ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara Duterte, why they are alluded? 'Di ba? Bakit sila sobrang tawag dito, mga kababayan, sobra silang nag-iisip, sobra silang hindi na mapakali, 'di ba? Double time ang ginagawa nila para itumba itong si Madriaga. So therefore, mga kababayan, sa atin, kung tayo ay kung sa atin sariling opinyon, talagang napakahalaga ni Madriaga para maikabit yung 'di ba? Sabi nga ni Congressman Terry Ridon is nexus. Mga ka-GP Natics, missing link. Ito yung connection nung mga salaysay nung mga officer po ng DepEd nila Mercado,
yung mga nagsalita na nakatanggap ng sobre, at maging yung tawag dito, yung movement ng pera, mga kababayan, galing doon kilala chika, something like that. Kasi ito talagang maliwanag na maliwanag kung paano po ito dinidistribute ni Madriaga. So kung wala po katotohanan to, bakit nila bibigyan ng oras? Bakit mga kababayan, gagamit sila ng ibang tao para sabihin na wag na magsalita si Madriaga? 'Di ba? Bakit nila kinukumbinsi na wag magsalita ito? At yun nga po, bakit kailangan pagtangkaan pa ang kanyang buhay kung wala pong katotohanan ang kanyang mga sinabi? 'Di ba? Mabuti na lang, tama po kayo ng nakita dahil hindi po nila naramdaman siguro, 'di ba, yung pagpapalit po ng katauhan ng direktor ng NBI. From kay Magno, napunta ka agad kay Attorney Melvin Matibag, mga ka-GP Natics, ay isang rin, paghahanda din. 'Di ba? Kasi siguro, ako sa totoo lang, baka hindi masyado silang satisfied, hindi sila masyadong convinced dito kay Magno, kaya pinilitan kay Matibag. Para nang sa ganun, mga kababayan, magiging matibay. 'Di ba? Yung pundasyon na kung saan po, itong taong to ay hindi nyo mabibili. Hindi nyo kayang suhulan, 'di ba? O kaya ngayon ang ginawa kay Ramil Madriaga ay inilipat na daw di umano. Hindi ko pa naman nakukumpirma yan, pero sinabi na inilipat na daw doon sa NBI. Attorney, bigyan nyo lang kami ng idea. Yung mga ganyang klaseng kaso, perjury, gaano katagal po yan tumatagal? Kung mabilis lang naman ho yan kasi simple lang naman ho yung tanong sa perjury. Ito yung mga sinabi mo sa affidavit mo, totoo ba ito? At kung hindi ito totoo, talagang kailangan mo magbayad. Kailangan mo mapanagot. Ganun lang naman kasi yung tanong po sa perjury. So, hindi ho yan ganon katatagal. Kaya ho talaga limited na po yung budget. Okay. Opo. Pero hindi ito para makaapekto doon sa kinakaharap na impeachment case ni VP Sara kasi na-determine na natin na sufficient in form and substance nitong week sa lower house Again, babalik ho tayo sa punto. Kahit tanggalin pa natin, kanila na yan. Yan po nga Madriaga affidavit na yan. Yes. Tuloy po yung impeachment proceedings kasi hindi naman ho, diyan lang ho nakasentro at nakabatay. Yung po nga impeachment complaints po natin. Correct. Marami kasi mga ka-GP Natics, 'di ba? Kaya nga hiniwa-hiwalay nila 'yun yung mga grounds. Ibig sabihin, sabi ni Ridon dito, matibay talaga yung mga ebidensya laban sa kanya. Maging yung sa kanyang salin, yung pagbabanta niya sa Pangulo, mga kababayan, hindi yun imagination lamang Po. Speaking of impeachment, segue ako na mabilis kung sana tayo papunta ngayon na determine na natin na sufficient in form and substance. What's next po para dito sa impeachment cases ni VP Sara? Ngayon ho, magkakaroon na po ng notice at hopefully makatanggap po ng Vice President po yung notice to answer today or within this week. Pero, Notice to answer, mga kababayan, she was given I believe 10 days. Hindi yan pwedeng i-extend. po siyang 10 araw para po sumagot upon receipt. No? Tapos pagka sumagot man siya o hindi, bibigyan ho ng pagkakataon naman na sumagot po yung kabilang panig, yung complainants, endorsers. Tapos pwede rin ho mag-rejoinder ang Vice Presidente. Pagka po nagbigay po ng reply, ito po ang mga complainants, endorsers. No? Pero ang tinitingnan po natin, by April 8 ay magkakaroon po ulit ng pagdinig to determine yung sufficiency of grounds. No? Oo, mga kababayan. April 8, so medyo matagal-tagal pa pala para ma-determine daw yung sufficient on grounds. So eto na yung mga kababayan, labasan na siguro ng mga ebidensya. And I believe ipapatawag na dito sa stage na to si Ramil Madriaga. Complaints po natin. Meron pa palang ganun, sufficiency in grounds. Meron pa, ibig sabihin nun? Siyempre, yun ho yung magiging resulta ng nung palitan po ng dokumento. So, kasi yun po yung bagong informasyon Yung sagot na po ni Vice President Sara, yung reply po ng complainants endorsers at meron pong rejoinders. So,
meron isang proseso na naman po yan Mm-mm. sa ating pong komite. So the week of April 8 po ay pwede ho natin yung i-determine at pagbotohan din. Paano yan? Holy Week break kayo? Pwede naman ho magtuloy-tuloy po yung proceedings po ng impeachment, no? Kahit nag-break po ng linggo po ng March 18. So, ano naman ho yan? Iba ho yung rules ng impeachment proceedings po natin. Okay. Oo, pwede yon mga kababayan. Kahit naka-break sila, yan yung hindi ginawa nitong si Cayetano during his time, di ba? Na Senate President, mga ka-GP Natics. Dahil ang kanyang gustong sabihin, we're on break. Bakit namin pag-aaksaya ng panahon yan, di ba? Ibang klase, mga kababayan. Hindi yun forthwith eh. Halak ka. Forthwith magbakasyon. Di ba? Oh, yan maliwanag po mga ka-GP Natics sabi ko nga kanina itong si BP Sara Duterte, yung kanyang pananakot kay Ramil Madriaga has no effect mga kababayan. At she was given a 10 days to reply. At doon na nga po kung hindi siya magsasagot mga kababayan, mas mapapadali po yung proseso ng determination ng sufficient in grounds, 'di ba? Oh. Pwede yan dahil di sila tamad. Ay, ako, mga kababayan, ang Congress, talagang kahit na sabihin natin they are on break, 'di ba? Talagang kumikilos, nagtatrabaho. Yung nasa Senado. Wala silang moto proprio, 'di ba? Si Cheese, sorry. Ano ba nasabi ko? Pangalan Joy Lim. Si Cheese, sorry, si Cheese. Mabuti pa yung asawa ko, narinig din pala. Ba't di mo ako kinorek? Hindi. Mabuti pa si Joy Lim, kinorek ako eh. Di ba? Ikaw nasa tabi ko, di mo ako kinokorek. Si Cayetano pala nasabi ko. Sabi ko sa inyo, mahirap pagsalita dito ng mga kababayan na walang kopya, di ba? Nagkakamali talaga tayo at nagkakamali. Pero at least, nandiyan kayo to correct me. Di ba? Okay, so next topic tayo mga kababayan. Ito naman mga ka-GP Natics. Ay nako, etong si Claire Castro bumakbak. Binakbakan